Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, gustong sumama ni Madam Shona kay Ador na pumunta sa farm. Ngunit hinarangan nito ni Gadon dahil alam niyang delikado dahil sa kanyang kalagayan. Sa muling pagbabalik ni Gadon sa farm, hindi siya kaagad naniwala sa mga sinabi ni Ador. Habang wala si Gadon sa kanilang bahay, may tumawag sa telepono at si Madam Shona ang sumagot. Doon niya nalaman na may hindi magandang negosyo si Gadon. Nang makauwi si Gadon, agad siyang tinanong ni Shona. Ngunit nilihis at iniwas lamang ni Gadon ang mga tanong nito. Samantala, palihim ding pinagmamasdan ni Ivana sa rooftop ang bawat kilos ni Artemio na nakatayo rin sa bubungan ng kanilang bahay. At dito muling lumitaw ang nakatakdang kapalaran. At ngayon, narito ang karugtong ng nobela ng pinamagatang Immortal! Bakit ngayon? Sa may pinagmumulan ng ungol ng buhaya. Nakawala ba? Teka lang. Nakikita ko mula rito sa bintana. Naku! Nakawalang buhaya! Ayan na! Baka dito ba sa rest house tumuloy? Paano na ito? Paano may babalik sa swimming pool na pinagmula ng buhaya?
Oh, sa bagay, alam kong hindi ako sasaktan ng buhaya. Baka si Sir Gadon ang tumatawag. Si Adol pala. Hello? Masa, mabuti at nakontak kita. Bakit? Bakit ka umiiyak, Ador? Gusto ko sanang umuwi. Pero nahihiya ako. Bakit nga ba, Ador? Nakawalang buhaya sa kulungan. Hindi ko na nakita. Kaya alis na lang ako rito sa farm. Ano? Lumabas si Gadon. Alam kong pupunta siya sa farm. Kaya sasama ako. Gusto kong makita ang farm. Si Aris naman ang isinama doon. Ay, ano nga ba talaga ang nangyayari? Sabi ko na nga ba, malaki ang backpack niya. Papunta siya sa farm. Kakausapin ko siya. Baka sakaling papayag na sasama ako. Wala nang balita sa buhaya. Sa malaking bato. Wala ring ulat tungkol sa paghahanap ng mga otoridad sa buhayang iyon. Kahit yung matanda na madalas kong nakikita sa may gate, wala na rin. Mabuti na rin kung ganon. Pero hindi ako pwedeng maging kampante. May nakasunod pa rin sa akin sa mundong ito ng mga tao. Uuwi na ako. Iwan ko muna na isipin ang tungkol sa buhaya. Sumimangot ang amo ng taong iyon. Nakakatawa nga niya. Ano kaya ang gagawin ko para mapaniwala ko siya at hindi na siya maniwala sa mga sinasabi ng bantay dito? Ay, kahit matanda na ako na walang kapangyarihan, nagsusuri pa rin ako rito. Hindi nila alam. Naghahanap ako ng tunay na makakatulong sa aking paghahanap sa taga-ibang mundo na napadpad dito sa mundo ng tao. Magagalit ang amo ko kung hindi matupad yun. Naalala ko yung ipinagbilin sa akin noon na oras na maipanganak ang sanggol na yon. Ipapasakmal ko siya kay Buhaya Komando. Itinulak ako ng misyon kung yun. Kaya patutunayan ko ngayon ang kakayahan ko. Kaya ako narito. Saan kaya naroon ang nilalang na yon? Malaki na siya kung buhay pa yun. Alam kong pumunta na naman sa farm si Gadon. Ang laki ng backpack niya.
Madam, Sabi ko, sasama ako, pero ayaw niya. bakit naman daw po, madam? Mahihirapan daw ako dahil may tatawirin pa bago makarating doon. Ah, ganun po pala. Kaya ko ring maglakad. Gusto kong makita ang farm. Madam, Hindi raw ako makakarating doon. ganun naman pala eh. Baka naman totoo na may lalakarin pang malayo-layo bago makarating doon, madam. Hindi ko alam, Masa. Pero ramdam ko. Dahilan lang niya yon kasi ayaw niyang makarating ako roon. Maaring ganun nga po. Medyo galit pa nga. Huwag ko na daw ipagpilitan ang gusto ko. Totoo naman po, madam. Kaya wala akong magagawa. Sa bagay, buti na lang at wala si Aris. Baka nagpumilit na sumama ulit. Oo nga po. Buti na lang may pasok sila sa eskwela. Tama ka. Pag nandito, siguradong sasama ulit at di mapipigilan ni Gadon. Mabuti at nakontak kita, Masa. Bakit ba, Ador? Oh. Anong sasabihin mo sa akin? Kumusta ka na ba? May problema ba at nakatawag ka ulit? Sasabihin ko sa'yo, pero wag mong sasabihin kay Madam, ha? Ano ba yun? Sabihin mo na. Oh. Siya nga pala. Umalis na dito si Sir Gadon papunta dyan sa farm. Wala naman siya dito. Kaya nga, baka parating na dyan. Siguro. O ano? Ano yung sasabihin mo? Masa, yung buhaya, may kakaibang kapangyarihan. Ha? Anong kapangyarihan ang sinasabi mo? Nakalabas siya sa kulungan kahit wala namang butas na malulusutan. Ano? Gumagawa ka ulit ng kwento dyan, ha? Totoo ang sinasabi ko, Masa. Sobrang kaba ko kahapon kasi nakawala siya. Hindi ko nakita kung paano umahon sa swimming pool niya. Ang akala ko hindi na siya babalik, pero bumalik pa rin. Ano? Oo, Masa. Pumunta ako mismo sa lugar ng swimming pool niya. Sinilip ko kung may malulusutan, pero wala akong nakita. Nako, paano siya makabalik? Yan nga kung papaano. Plano ko na sanang umuwi kagabi. Pero baka kasi malaman ni Sir Gadon at pagalitan ako. Pero, nagugulat ako. Kasi andun na naman yung buhaya. Nakabalik. Ano? Oo. Kaya naisip ko na lang puntaan si Ina Diabla. Baka sakaling may alam siya tungkol sa buhaya. Pero hindi ko rin siya inabutan. Ano? Anong pangalan ng sinabi mo? Inang Diabla? Oo, yung matandang nag-aalaga sa buhaya. Ha? Ay sus, natatakot nga ako Baka malaman niya ang totoo. Kasi binisita ko rin yung matandang babae. Ano? Ador, hindi ko na maintindihan yung mga pinagsasabi mo. Halo-halo. Ano ba yun? Ano ba namang inimbento mong istorya dyan? Oo, alam mo, nakita ko ang itsura ng matanda. Natakot ako, Masa. Ano ba ang itsura niya? Parang impacto yung nakita ko. Ha? Isang nilalang na anak ng demonyo. Ano? Nakakatakot, Masa. Ador, pabayaan mo na lang yung matandang yan. Mabuti nga may kasama ka dyan . Sa bagay, hindi rin naman siya nakakapinsala. Hindi rin niya ako sinasaktan. Pinapakain niyo ba siya? Hindi. Paano siya mabubuhay kung hindi siya kumakain?
Sabi niya kasi, hindi raw daw siya kumakain ng kanin. Ano? Nakakagulat nga. Matandang babae. Pero kung makasigaw, ang lakas-lakas. Kaya nasabi ko, may kakaibang kapangyarihan dun siya. Kahit ano pa man, Ador. Ang mahalaga, hindi siya nananakit. Ay, ewan ko. Kung may iba lang akong mapapasukang trabaho, aalis na ako. Ang hirap ng kalagayan ko dito. Sa bagay nga, iniisip ko lang ang trabaho mo dyan. Talagang mahirap. Biruin mo yan, tagabantay ka ng buhaya. Ako nga rin, iniisip ko pa lang, natatakot na ako. Sige, Masa. Ay, huwag mong maikwento kay Madam, ha, na nagkwentuhan tayo, ha, yung mga nasabi ko sa'yo. Sige. Bye! Sumama na naman si Amar kay Sir Artemio. Saan kaya sila pupunta? Tanaw ko mula rito ang helicopter sa rooftop ng bahay ni Sir Artemio. Lilipad siguro kung isasama niya si Amar. Ayun si Ma'am Ivana. Bumalik din sa rooftop ng bahay ni Sir Artemio. Naalala ko tuloy. Totoo nga kayang kapatid? Sorry po. Naalala ko tuloy. Totoo nga kayang kapatid ni Sir Artemio si Ma'am Ivana? Napakaganda ni Ma'am Ivana. Inosente ang mukha. At si Sir Artemio naman, guwapo rin. Pero parang wala silang pagkakawig. Mukhang wala si Dahlia. Nasa loob siguro. Si Dahlia ang tumatawag. Sagutin ko na lang. Hello? Ang ganda ng banding ni na Ma'am Ivana, Dahlia at Triani. Mas maganda sana kung kasama si Sir at kaming lahat. Pati na si Amar. Si Riani ang tumatawag. Bakit kaya? Hello? Hello, engineer. Mag-isa ka ba dyan sa hardin? Alika dito sa rooftop para makibanding ka sa amin. Ha? Nakikita ka namin mula rito. Umakyat ka na dito. Mahirap na. Baka mapag-isipan pa ako. Kasi ako lang ang lalaki. Ano? Magmerienda tayo. May inihanda si Dahlia. At gusto ka rin daw kausap ni Ma'am Ivana. Ha? Sige na nga. Aakyat na ako. O siya, hintayin ka namin. Bye. Bye. Ano ba naman si Riani? O sige, aakyat na rin ako. Eto na naman. May tumatawag sa landline. Madalang na ginagamit simula nang may cellphone. Sagutin ko na lang. Hello? Ha? Sino to? Ha? Ano? Ikaw ang kanang kamay ng amo mo? Sino ba ang amo mo? Oo. Ako ang mama ni Gadon.
Sino ba ang amo mo, sabi ko? Ano? Si Gadon? Bakit amo mo si Gadon kung isa ka lang sa mga staff niya sa opisina? Ha? Kung hindi ka empleyado sa City Hall, sino ka talaga? Ano? Sige, bye. Ay, Diyos ko. Ano ba ang ibig sabihin ng tumawag na yon? Nakikisangkot ba ulit si Gadon sa illegal na negosyo? Kailangan kong kausapin ang anak ko. Mamanmanan ko ang matandang babaeng yan. Kanina pa akong nakapwesto dito sa katalabihiban. Di man nila siguro ako makikita dito. Ayun na naman. Binabantayan niya ang buhaya sa swimming pool. Tinititigan pa niya. Parang nag-uusap sila. Nagtititigan sila ng buhaya. At gumagalaw pa yung matanda. Ano ba ang ginagawa nila? Parang ipinagdarasal niya yung buhaya. Teka lang. Nawala ang buhaya. Ano bang ibig sabihin ng nakita ko? Wala na ang buhaya. Yung kotse ni Sir Gadon dumating dito sa farm. Buti na lang at nagkataon. Ay, kailangan ko nang pumunta sa rest house at sasabihin ko sa kanya ang nakita ko. Hindi ko sana akalain pero nakita ko. Parang may kumapit sa akin. Alibot! Kinagot ako ng alibot! Sakit! Aray! Hindi ako makalakad! Parang binibiyak ang binti ko! Aray! Ang sakit! Tulungan niyo ako! Aray! Aray ko! Ang hapdi ng sugat ko! Aray! Ay, tiisin mo na lang. Mabuti na lang at andito ako. Siya nga pala. Akala ko kanina dumating si Sir Gadon. Hindi naman nagtagal. Umalis agad. Aray ko. Nakita ko nga. Mabuti na lang at nandito kayo. Ay, gagaling yan. Ay, mabuti na lang at marami kang alam na gamot sa kagat ng mababangis na ayos. Kasama na dyan ang kagat ng alibot. Kung anumang dahon ng dinikdik nyo na itinapal sa sugat ko. Aray ko. Magpapasalamat ako sa iyo. Salamat. Aray ko.
Ay, sobrang takot mo. Oh, wala wala. Ikaw ba naman kagatin ng alibot? Oh, mabuti na lang at nandito ka. Kung wala ka, ay, baka patay na ako ngayon. Oh, Ay, ganon ba? oo, ay, siya nga pala. Oh, si Sir, nasaan na kaya siya? Hindi na bumalik. Oh, Sige, Ala. yan ka lang muna. Ah, Pupuntahan ko ang buhaya. mga kaibigan, abangan ang susunod na kabanata ng ating nobelang Immortal. Inihahandog sa inyo ng the #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!